Ang Lord's Prayer po sa Matthew 6 ay tinuro ng Panginoon Jesucristo sa mga tatanggap sa Kanya. So hindi po ito isang prayer na pwedeng i-pray ng lahat ng tao. No, it's not. Ito po ay panalangin na tinuro ng Panginoon Jesucristo para sa mga tatanggap sa kahariang ng Diyos na Kanyang pinangangaral. So, kung inyong titingnan at pag-aaralang mabuti, as we are trying to study it, hindi lang po ito panalangin na isa sa ulo mo at pagkatapos ipapanalangin mo palagi. Hindi ganun to. Sa akin pong pag-aaral, sa ating pag-aaral, ang nakikita ko po dito is this. This prayer was penned or was exactly worded by our Lord Jesus Christ for the very purpose. The main purpose is this: for us to live it. Para ipamuhay. Magiging pattern ng life. Hindi lang pattern ng prayer, but pattern of life. Our Father, who art in heaven, establish the fact na ikaw ay hindi stranger sa harapan ng Diyos. Hindi ka stranger. Ikaw ay lumalapit sa Ama mo sapagkat kinikilala ka niya bilang anak. So that's the most important thing. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, establishes our priority as far as God is concerned. Ang priority natin is to hallow His name. That means to honor His name to the highest level because He alone is holy. That should be the priority of your life. Thy kingdom come establishes our desire. Your desire is to seek first His kingdom and His righteousness. Yung reign and rule ng Diyos dapat yun ang desire mo na maghari siya sa iyo, sa buhay mo, sa pamilya mo. And then establishes His purpose. Thy will be done. Thy will be done on earth as it is in heaven. Masunod dawa ang kalooban mo sa akin sa langit, gayon din sa lupa. Establishes your purpose. The very purpose of your life is to obey and establish His will in your heart. So that means, yung panalangin ng Panginoong Jesucristo establishes who you are and who God is in your life. Establishes your priorities in life, establishes your desire in life, and establishes the very purpose of your life. That's what it is. Give us this day our daily bread tells us that our only dependence, or that we should depend entirely on God and to trust in His faithfulness. Trust. Magtiwala ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, at magtiwala ka dun sa pag-asa mo na yon. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Huwag sino man. Yung lolo ko palagi sinasabi yun. Sabi ni Solomon, ako'y naging bata at ako'y tumanda. Hindi ko nakitang ang anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay namalimos ng tinapay. And that is true because they depend on God's resources and trust in His faithfulness. Now, yung ating lesson ngayon is going to be the most difficult of all petition. And I would say this is the heart. This is the heart of the Lord's Prayer. And some of you, masasaktan dito pero so okay lang, paminsan-minsan lang naman tayo masasaktan. Lalo na yung matitigas ang puso sa inyo. Hindi ko malaman bakit sinabi yon sa Ezekiel. Papaltan ko ang puso niyong bato ng pusong laman. Bakit kaya So yung mga pusong bato, papaltan ko ng
pusong laman, a heart of flesh. Well, definitely. All right. So, in the Lord's Prayer, Jesus teaches us 3 petitions for God's glory. 3 petitions for God's glory and 3 petitions for our needs. We need to be sustained, that's daily bread, and we need to be forgiven, that's death, and we need to be delivered from temptation and evil. Today, we focus on the 5th petition. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Napakasimpleng panalangin, pero napakalalim. And maraming mga tao hindi in-expect itong panalangin na ito. Ito po yung panalangin, petition, na tanging inulit ng Panginoon many times. Sapagkat inulit niya yan sa Matthew 6:14-15, inulit niya yan. Ibig sabihin, pag sa puntong yan inulit, and magmula doon hanggat sa sunod-sunod na mga talata, hanggat sa ibang talata, sa sulat ni Pablo, ito pong forgiveness of sin as Christ forgive ay naging pinakatema ng kanyang sulat. And dapat maging tema rin ito ng buhay na. So this is the theme of our life. Because this is the very heart of this prayer, and this should be the very theme of your life. First of all, we need God's forgiveness. So ito sinasabi ito sa mga anak ng Diyos. Hindi ito sinabi sa mga nasa sanlibutan. No, it's not. Ito po ay sinasabi sa anak ng Diyos because this is part of the Sermon on the Mount na sinasabi sa mga anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos, repentance is not just once. Habang nabubuhay ka, dapat hihingi ka ng kapatawaran sapat kailangan mo ng kapatawaran. Do you understand that? Sapagkat still nagkakasala po ang bawat isa sa atin. And mga magulang ko at mga kapatid, gusto ko lang sa inyo ipakita kung gaano katindi at how sinful is sin. Paano ko tagalagin? Gaano ba kasama ang kasalanan? Alright? Gaano ba kasama ang kasalanan? Terrible, hindi tayo tinitigilan ng kasalanan talaga. Meron lang ako babasahin, gusto ko babasa ninyo para makita ninyo kung ano ang dinudulot ng kasalanan na to na hindi na bakit nananatili pa to sa atin. I'd like to open the Bible sa Romans 3 starting with verse 9. Look at this. Babasahin lang natin for us to understand bakit kailangan mong kapatawaran palagi. The reason is this. And what shall we conclude then? Are we any better? Not at all. Pinagkukumpara niya po ang Hudyo at saka mga Hentil. Ang Hudyo, hindi tayo ron, pero sa Hentil, kasama po tayo. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. Are all under sin. There's another translation that we are all under the power of sin. Tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na kayo at ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan? Ang ibig pong sabihin nun is this. Verse 10, look at this. As it is written, there is none righteous, no, not one. 11. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, they are altogether become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Verse 13. Their throat is an open sepulchre. So tingnan nyo kung gaano katindi yung kasalanan, it overpowers man. Yung kanyang lalamunan daw, parang sepulchre, parang libingan. With their tongues, they have used deceit, the poison of asp under their lips. So yung kasalanan po, nilason niya ang kaisipan ng bawat isa sa atin. Nagsimula doon sa bibig. Kanya yung mga salita natin, minsan napakasakit. Ano po? Minsan, yung mga paraan ng pagsasabi natin, sin has done that. You are under the power of sin. Whose mouth is full of cursing and bitterness. That's who we are. Hanggang ngayon, nabago nga ng Panginoon, pero still, some of us, yung kanilang mga bibig, puno ng panunumpa at kapaitan.
Their feet swift to shed blood. Katindi. Yung, minsan nga, yung dalawang lalaki nagsusuntukan, nagtitigan lang eh. Napakabilis ng pangyayari, hindi mo na maintindihan. And then, they just draw blood, nag-shed blood. Destruction and misery are in their ways. In their ways. That is who we are. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Now look at this. Paul says both Jews and Gentiles, meaning everyone, are under the power of sin. Sin is not just bad action, it's a controlling power over human nature. It's a controlling power over human nature. Sin affects every part of our lives, our thoughts, our words, our hearts. Sin destroyed our lives, our relationship, our discernment. That's what sin does. And you need forgiveness because you are sinners. We need forgiveness. We desperately need God's forgiveness. And so the prayer goes, Father, forgive us our debts, forgive us our trespasses. Forgive us. And so every day of your life, kasama palagi ito. Kasi, sometimes hindi natin na lalaman na makasalanan tayo. Kaya pala palagi pinapaisip sa atin ng Panginoon na you need this. You should be part of your prayer every day. Pero hindi naman masyado yun kasi alam ko na alam niyo na. Pero just for you, just a reminder kung ano yung naging cause ng forgiveness. Alam mo, dapat kadali lang magpatawad eh. Ito palagi naiisip ko tong punto to. Na sa Biblia, pag binasa mo ang Biblia, especially in the Old Testament, may problemang malaki doon. Ang Diyos hindi basta-basta nagpapatawad. Yun ang nakakatakot, right? Kasi ang pagpapatawad ay merong halaga. And we all know that. Alam niyo naman kung naging halaga eh. Mura ba yung halaga? Mura. Bakit hindi po pwedeng, sige na. Sige na, Rina, pinapatawad na kita. Bakit hindi pwede? Lord, patawarin mo na ako. Bakit sila Abraham, lumalapit. Lord, patawarin mo na ako. Bakit hindi pwedeng, sige, pinapatawad na kita. Or anyone here. Bakit may cost pa? Bakit may cost pa? Alam natin kung ano yung cost na yun. Sapagkat sinabi, our sin cannot be forgiven without the shedding of blood. So that means Jesus gave His life so that we could be forgiven. Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood and forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. There should be shedding of blood. And the blood shed was Jesus Christ. Blood. So in other words, Jesus took upon Himself the punishment we deserve. Dapat tayo yung papatayin because we are sinners. For the wages of sin is death. Pero ang naging kabayaran ng kapatawaran na yon ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Which means, He took upon Himself ang kamatayan na dapat nararapat sa atin ay sa Kanya inilagay. By His pierce. He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought peace was on Him, and by His wounds we are healed. We like sheep have gone astray. Each one of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us. So, pinapasan sa Kanya ng Diyos. Ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, ang kasalanan ng lahat, pinapasan ng Diyos. Anak, eto kasalanan ng sanlibutan. So inilagay sa Kanya
nagbubo ang dugo niya at binayaran niya ang kasalanan mo. He became the ransom for your sin. You were bought for a price. You were bought for a price. So yung forgiveness na yun, binibigay sa iyo ng Diyos, hindi sapagkat mabuti ka o nagsisi ka. No, kanya binibigay ng Diyos yon. Iisa lang ang dahilan. Kasi binayaran ni Kristo kasalanan mo. Kaya every time na mananalangin ka, forgive us our sins, isipin mo si Kristo at pasasalamatan mo si Kristo sapagkat because of His blood, meron kang kapatawaran sa kasalanan every time ikaw nananalangin. Huwag mong titignan na mura lang ang kabayaran ng kasalanan mo. No, it's not. Paamahal. And you will always forever be in gratitude to Lord Jesus Christ. But then there's one thing I'd like to tell you, and this is the most important thing. Because may panawagan, kapag kayo nananalangin ng kapatawaran sa kasalanan, may panawagan ng Panginoon Kristo sa iyo. Ang sabi niya, Jesus connects our forgiveness with our willingness to forgive others. Kinonekta niya ron. Ito minsan ang punto na hindi alam ng iba, sapagkat ang koneksyon ng kapatawaran sa kapatawaran ginagawad mo sa iba. Ano ibig sabihin nun? Look at this, para maintindihan mo. Inulit ng Panginoon sa Kristo. Could you flash Matthew 6:14-15, please? Matthew 6:14-15 says something like this. Look at this. Look at this very carefully. Kasi yung iba sa atin akala libre ito For if you forgive men their trespasses, what? Your heavenly Father will also forgive you. Maliwanag yan But, yun yung malaking but. If you forgive not men their trespasses, what? Neither will your Father forgive your trespasses. Kinonect niya yon. So parang ang kanyang panalangin, Father, kung paano ako magpatawad, patawarin mo ako. Ano yun? Yung pagpapatawad mo, yung kapatawaran mo sa Diyos, kung gano'n degree ng pagpapatawad mo sa kapwa mo as well. Kung ikaw magpatawad kalahati lang, sige, papatawaran kita ngayon, pero hindi ko kakalimutan sa iyo yung ginawa mo. Tanda mo yan, hindi ko kakalimutan sa iyo. Palagi palang maiisip mo yun pag every time may nauulit na sitwasyon sa buhay nyo, lalo kayo mag-asawa. Gano'n din ang The way that you forgive others is exactly the way God is going to forgive you. Kinonect niya yun. Mahirap to, no? Sige. Para maintindihan nyo, let me give you a story. This story is going to be napakinggan nyo. This is found in Matthew 18, pero mahabang story. So, talakayin muna natin yung tinatawid na konteksto. Dito ang konteksto ng story ito, which is of course a story of of a servant na pinatawad, dalawang servant. Ang konteksto nito, si Peter ay nagtanong kay Jesus Christ, Panginoon, ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid kapag nagkasala siya sa akin? Pag ikaw ba tinanong nun, ilan? Ilan ba gusto mo? Ilan sa bagay mo? The same sin, ha? The same na kasalanan. Pagka tanong ni Pedro, ilang beses kong patatawarin ang aking kapwa, ang aking kapatid, pagka siya nagkakasala sa akin, ilang beses? 3 beses po ba? Ang sabi ni Pedro. 3 beses po ba? No. Hindi 7, hindi 3. 7 beses po ba? Kasi ang Hudyo, hanggang 3 lang Siguro yung iba sa inyo, ganun din hanggang 3 lang So para maging generous itong si Pedro, tinanong niya, 7 beses po ba? Akala ni Pedro, uy, generous itong si Pedro, 7 beses. Anong sagot ng Panginoon sa Kristo? Ang sagot ng Panginoon sa Kristo is,
Hindi makapito. Kundi sabi niya, makapitumpung pito. 70 times 7. And hindi naintindihan ng mga alagad yun, kanya nagsabi siya ng isang talinhaga. Ang talinhaga is this: minsan daw isang araw, inayos ng hari ang kanyang mga accounts. Tiningnan niya ang mga accounts, yung mga reports ng kanyang mga tauhan. So tiningnan niya. And may nakita siya, isang servant niya na nagkautang sa kanya. Alam niyo kung magkano utang? Magkano? Ang sabi diyan? 10,000 talents. Alright. Just for you to understand kung magkano yung 10,000 talents, right? Yung 1,000 talents, so 10,000 yun, ha? Yung 1,000 talents, yun ay sweldo ng isang servant sa loob ng 20 taon. Isipin mo yun. Sweldo niya for 20 years. Now, para bayaran niya yun at pagtatrabahuhan, ilang years niyang pagtatrabahuhan yung 10,000 talents? 200 years. 200 years. So that's, when you say, forgive us our debts, hindi mo kayang bayaran talaga yung kanyang pagkakano. Hindi mo kayang bayaran. Yun ang ibig sabihin ng word na hindi mo, 20 years, at 200 years, dapat magtrabaho ka para mabayaran mo. Sa awa ng hari, dahil kasi magmaawa ka sa akin, babayaran ko rin. Kasi ang kinuha ng hari, kinuha kanyang pamilya, kinuha lahat ng mga pag-aari niya, at ibebenta sila hanggat hindi nababayaran ang kanyang utang. Ipagbibili lahat ng hari. Ipagbibili lahat ng hari. Humingi siya ng pasensya, Lord, be patient with me, babayaran din kita. Sa awa ng hari, napaka-maawain ng hari, O sige, pinatatawad na kita. Grabe. Pinatawad. Yung 10,000 talents pinatawad. Tuwan-tuwa siya. Ikaw naman din, pagka ikaw naman ipinatawad sa ganung klaseng utang mo, matutuwa ka habang buhay. So natuwa siya. Hindi kinuha yung kanyang pamilya, hindi kinuha yung pag-aari niya. Pinatawad lang talaga. No word, no. Wala, zero yung balance na utang niya. And then nung lumabas siya, kapapatawad lang sa kanya. Lumabas siya, nakita niya yung kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya. Alam niyo kung magkano utang? 100 denaryo. Yung 1 denaryo, yun ang sweldo sa loob ng isang araw. So kung pagbabayaran niya ron ilang araw niya pagtatrabahuhan, 100 araw lang yun. Siya 200 years. Ito 100 araw lang ang utang niya. Napakababa, 100 dinar. Nung makita niya, hinablot niya agad sa throat, sabi, magbayad ka sa akin, utang mo, naalala ko, utang mo, bayaran mo. Magtiis ka. Exactly the same words na ginamit niya. Magpagtiisan mo ko, babayaran din kita. Ay, hindi. Bayaran mo. Wala pa akong pabayad. Ay, hindi. Ang ginawa niya, hinatak siya at pagkatapos ay binilanggo. Grabe, pinabilanggo. Diyan ka hanggat hindi mo ako nababayaran. Nakita ng ibang mga alipin. At nalungkot sila. Nagpunta sila sa hari at sinabi yung ginawa ng aliping ito. Nagalit ang hari. Grabe. Kung makikita mo yung description ng galit ng hari, naggalit ang hari. Pinadakip. Dalhin nyo nga yung taong yan dito. And then nung dinala siya at hinablo siya sa harap, napakatindi mo. Pinatawad kita doon sa sandamukal na utang mo, doon sa maliit lang kakarampot na utang ng kapwa mo, hindi mo ibilanggo ito at lahat ng kanyang ari-arian ay freeze mo hanggat hindi nakakabayad sa akin ng utang. Grabe yun. So bakit nilink yun? Mga magulang ko at mga kapatid, tayo kasi meron ka bang taong hindi na mapatawad? Meron ba? Nasa isip ba? Naku, meron akong hindi mapatawad. You should think about that.
Kasi tayo minsan, mabigat tayo. May nagawang matindi sa atin, hindi natin pinatawad. Pero dito, kinukonek ng Panginoon na kapag ka hindi ka nagpatawad, doon sa kapwa mo, sa kapatid mo, o whoever, sorry, hindi kita patatawanan. Kung may question kayo doon, tingnan niyo ulit. Ang pagpapatawad ng Diyos ay base sa pagpapatawad mo. Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa akin. Kung ganito ka magpatawad sa nagkakautang sa iyo, ganun din ang kapatawaran tatanggap kanya. Ang gusto ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, sa mga kapwa na nagkakasala sa atin, buo. Hindi kalahati. Hindi ka pranggot. Dapat ang pagpapatawad mo, gaya ng pagpapatawad na binigay niya sa bawat isa sa inyo, buo ang pagpapatawad niya. Regardless of your debts, of your trespasses, of your sin, wala siyang tinira. Dahil ininom ng Panginoong Kristo lahat ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan mo. And you have no right whatsoever, you have no right, wala kang karapatan na hindi magpatawad kanya. Kung meron kang hindi napapatawad pa sa araw na to, bago mahuli ang lahat, then God says, grabe. Kung merong hindi tatanggap ng kapatawaran, ay mga hindi marunong magpatawad. Mga magulang ko at mga kapatid, lalo na yung mga, yan ako sasabihin sa inyo. Do not focus on offenses. Huwag kang tumutok, huwag mong itutok ang isip mo sa mga pagkakamali ng kapwa mo. Palagi, mali ka, huwag kang tumutok sa sakit sa puso mo dahil sa ginawa sa iyo, huwag mong itutok doon. Kung tumutok ka doon sa mga opportunities para magpatawad, doon mo itutok ang sarili mo, yung sa pagkakataon na pwede mo siyang patawarin. Huwag mong doon sa mga offenses. Kasi masyado tayong sensitive minsan. We are so sensitive na minsan may nasabi sa atin, mas matindi yung ganti natin sa kanila. Minsan, binato ka lang ng tinapay, gusto mo sila batuhin ng bato. Ba't nga ba ganun ang pagganti? Ba't nga ba ganun ang pagganti? We just don't know. Kasi ganun ang power ng sin that overpowers us. It always wants revenge. And sometimes yung revenge mas matindi sa ginawa sa iyo. Yun ang heart ng bawat isa sa atin. Kanya dito siguro ang dahilan kung bakit kinunek ng Diyos ang kapatawaran sa pagpapatawad. Now let me give you the power of forgiveness. For those of you na hanggang ngayon hindi marunong magpatawad, let me give you, first of all, forgiveness restores our relationship with God. Non-forgiveness, kaya sabi dito, look at this, sin separates us from God, but His forgiveness brings reconciliation. Pagka ikay napatawad, linis ang record ng kasalanan mo, then there will be reconciliation sa relationship. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Pagka ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, sinabi mo ikaw ay nagkasala, ang sabi doon, hindi lang ikaw patatawarin, kundi lilinisin niya lahat ng kalikuan. Napakaganda nun. Talagang parang yung paglilinis ni Sid sa sasakyan. Si Sid, sabi ko, naputikan yung sasakyan namin. Sid, isprayan mo na lang. Isprayan mo na lang ng tubig. Ay, dad, hindi pwede yan. Hindi maganda yan. Kasi sinabon-sabon niya pa eh. Okay na sa akin yung spray-spray lang eh. Dad, hindi ganon. So, ganon maglinis ang Diyos. Hindi pwedeng spray-spray lang. Talagang lilinisin all throughout. Ganon ang ginagawa ng pagpapatawad. So pagka ikaw ay humingi ng tawad at nagpapatawad, He will slate your heart clean. Forgiveness heals the heart.
Because unforgiveness breeds bitterness, anger, and resentment. Forgiving releases us from these chains. It heals the heart. Sabi sa Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger. How? Forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Gusto mo mawala yung kapaitan, galit, at paghihimagsik sa puso mo, matuto kang magpatawad. That's what it is. It will heal your heart. Pagagalingin niya yung puso mo. Yung matigas mong puso, gagawin niyang pusong laman. It's going to be a song. Forgiveness breaks the cycle of revenge. Sa mag-asawa, dapat maintindihan to eh. Magtaki mo, palagi gusto mo mas, pag nagsalita yung asawa mo, gusto mo mas masakit yung salita. Bakit ganon? Ganti-gantihan sa lahat eh. Gusto natin no. Learn how to forgive. That's the best way. That's the best thing in life. Learn to forgive. Magpatawad ka. Kasi, wawasakin nun ang cycle ng paghihiganti. Hindi mo isipin gumanti. Mas maganda magpatawad. Kesa magtanim sa puso. Tanim ka ng tanim hanggat sang araw sasabog ang puso mo at hindi mo alam kung anong magagawa mo. That is wrong. Forgiveness strengthens relationship. Kung gusto mong mabago ang relasyon nyo bilang mag-asawa, bilang pamilya, learn how to forgive fully and wholeheartedly. Families, friendship, and churches are preserved when forgiveness is practiced. Colossians 3:13 says, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive him. Bear with one another. Ibig sabihin, paasanan kayo sa isa't isa. Forgiveness reflects God's character. When Jesus Christ said, nung siya pinapako sa krus at pinahirapan siya, Father, forgive them for they know not what they do. That is the reflection of Christ. Forgiveness is a reflection of Christ, and you are the reflection of Christ. If you are a Christian, you are to forgive. And forgiveness sets us free. Oh, grabe. The one who forgives is often freed more than the one being forgiven. Sino raw ang mas lumalaya? The one who forgives. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So yung mapagpatawad, siya yung mas malaya. Hindi siya bilanggo ng galit, ng bitterness, ng revenge, hindi siya bilanggo. Once nang isang tao mapagpatawad. Will you stand up? Will you stand up? Is there someone you need to forgive today? Yung pong iba sa inyo na hanggang ngayon may mga tao na hindi kayang patawarin sa puso nyo, pwede ba yumuko kayo? Yumuko kayo. Don't hold back. Forgive them. Tell God, Lord, matagal ko na pong galit po ako sa taong ito at hindi ko kayang patawarin. But today I realize the power of forgiveness. Today, Lord, pinapatawad ko na po siya, Panginoon. Release it. Sabihin mo sa Diyos yun. Kailangan mong patawarin siya. Kasi sandamo ka lang utang mo sa Diyos. And yet pinatawad ka niya. But if
if some of you talagang itinanim na sa puso nila, I just want to show you a verse. Itong verse na to, sa mga hindi marunong magpatawad, sana maging warning. This verse is found in James 2:13. Now look at this. In James 2:13 says something like this. James 2:13. For he shall have judgment without mercy. Sino daw yon? Grabe to. Look at this. Look at this. For he shall have judgment without mercy. Siya ay hahatulan na walang habag. Sino? Sino? Siya na hindi nagpakita ng habag. Do you understand? Siya ay hahatulan ng walang habag. Sino? Yung hindi marunong magpatawad, yung hindi nagpakita ng habag. And mercy rejoiceth against judgment. Yung pong nagpapatawad at nahahabag. Tatayo sila at magagalak sa panahon ng paghatol. Mga magulang ko at mga kapatid, huwag mong hintayin ang paghatol na yan na hindi nagpapatawad. Because you will be dealt with without mercy. Let us pray. Oh Father in heaven, Lord, forgive us our debts as we forgive our debtors. Wala, napakapayak, pero ang kanyang alituntunin sa pagtuwid sa buhay namin ng mga baluktot na gusto palagi na mas nakalalamang pagka nalamangan, mas gumaganti ng mabigat pagka nasaktan. O Panginoon, ituro mo po sa amin ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Nakita namin kung saan nakakonekta ang kapatawaran ng bawat isa sa amin ay dun pala sa pagpapatawad namin sa kapwa namin, Panginoon. Sa araw na ito, baka may mga tao po narito, Panginoon, na mayroong mabibigat na loob sa mga tao na hindi nila kayang patawarin. Sana magsilbing babala ang panalangin ito sa bawat isa sa amin. Na matuto kaming magpatawad gaya ni Kristo, na nagpatawad gaya mo na nagpatawad. Matuto kaming magpatawad dahil sa nakita namin na naging kabayaran sa aming mga kapatawaran. Matuto kaming mahabag upang kami kahabagan. At sana, Panginoon, ang panalangin ito ng aming Panginoon sa Kristo maging bahagi ng buhay namin araw-araw. Ang pangangailangan ng aming mga katawan, ang pangangailangan ng aming mga kaluluwa ang kapatawaran. We honor you today, Father, and we thank you, Lord Jesus, for the gift of salvation and forgiveness of sin. Ang biyaya ng ating Amang sumasalangit, ang biyaya, ang habag, at ang kapatawaran na pinayaran ng Panginoon Jesucristo sa bawat isa sa atin, at ang ilaw at tanglaw ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen.